Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, 2 construction workers patay matapos lamunin ng gumuhong lupa sa Ilocos Sur. Magnitude 5.7 na lindol naramdaman sa Surigao del Sur. Person of interest sa pagpatay sa Mindoro dentist, tukoy na. Bagong SRP bulletin para sa ilang basic commodities inilabas ng DTI. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, patay ang 2 trabahador ng isang construction site matapos matabunan ng gumuhong lupa mula sa isang bundok sa Sugpon, Ilocos Sur. Kinilala ang mga biktima na sina Joseph Ramirez at Ricardo Bayeng na kabilang sa mga construction workers na tumitibag sa bahagi ng bundok dahil sa isinasagawang road widening project sa lugar. Tumagal ng 4 na oras ang rescue operation bago nakuha ang mga labi ng 2 biktima. Pansamantalang isinara ng provincial government ang nasabing construction site at handa rin silang tulungan ang mga naulila ng 2 nasawing trabahador. Niyanig ng magnitude 5.7 na lindol ang probinsya ng Surigao del Sur kagabi ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Namataan ang huling pagyanig nito 28 kilometro hilagang silangan ng bayan ng Hinatuan pasado alas 8:30 ng gabi nitong Miyerkules. Ayon sa PHIVOLCS, ito'y isang aftershock mula sa naitalang magnitude 7.4 na lindol noong December 2 ng nagdaang taon sa naturang probinsya. Saad ni PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol, mahigit 7,000 aftershocks na ang kanilang naitala mula nang tumama ang December 2 quake. Samantala, wala namang inaasahang pinsala mula sa pinakahuling lindol ayon sa pahayag ng PHIVOLCS. Tukoy na ng Special Investigation Task Group o CITG Bolor ang pagkakakilanlan ng tinitingnan nilang person of interest sa pagpaslang sa 63 taong gulang na dentista sa Calapan sa Oriental Mindoro. Ayon sa Oriental Mindoro Provincial Police Office, biniberipika pa nila ang impormasyon ng nasabing POI na maaaring nasa likod ng pagpaslang kay Dr. Agustin Bolor o alias Doc Ting na natagpo ang walang buhay sa sarili nitong clinic sa Barangay Vicente umaga nitong Linggo, January 14. Sa investigasyon ng Scene of the Crime Cooperatives o SOCO, wala raw sinyalis ng pagpupumiglas ang biktima na nagtamo ng 50 saksak sa iba't ibang parte ng katawan mula sa salarin. Kaugnay nito, nag-alok ang Mindoro PPO ng 300,000 piso sa makapagbibigay ng anumang impormasyon para sa pagkakaaresto sa suspect. Magkakaroon ng price increase mula 75 centavos hanggang 2 pesos para sa ilang items gaya ng kape at asin, batay sa inilabas na bagong Suggested Retail Price o SRP Bulletin ng Department of Trade and Industry o DTI. Ayon kay DTI Consumer and Protection Group Assistant Secretary Amanda Nograles, taong 2018 pa nang huling humingi ng pagtaas sa presyo ang ilang items na nagkaroon ng price adjustment sa pinakabagong SRP Bulletin. Git niya, maliit na porsyento lamang ng basic goods ang magkakaroon ng paggalaw sa presyo. Pagbabahagi ng DTI, ito ay dahil sa pagtaas sa gastusin sa raw materials at packaging ng mga nasabing produkto. Samantala, patuloy din ang kanilang pag-aaral para sa price hike naman ng iba pang pangunahing produkto gaya ng gatas at canned goods. Para sa Kidlat News Updates, Juan Miguel Soriano nag-uulat. Sir, I repeat, positive target. They know no boundaries and limits. In the jungles of Mindanao, there lie the child warriors ready to be deployed to sow terror. pinakarga ka ba nila ng baril? Tinuruan ka nila? Tinuruan, sinabi nila. Kung gusto mo makauwi, hindi ka makauwi ng buhay. Determined and prepared to die, how did the Army manage to uncover the sad plight of the innocent souls and counter the savagery of the extremists? Bundi Sawadyan is considered as the most notorious Abu Sayyaf because his actions is always aligned with the ISIS. He was the one making the bombs. Paano nyo sinundan si Sawadyan? Baka sumisikip yung space niya sa Sulu. Pumunta siya dito, hoping na baka mas maluwag dito. But sa tingin ko, nagkamali siya. Join Cesar Soriano as he seeks to unravel the dreadful effects of terrorism in Mindanao in his 4-part series, Sakamay ng Terorista. Magandang Gabi Pilipinas, starting this Sunday, January 21, 5:15 to 6:15 p.m. on PTV. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano.
kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.